Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bakit ba may nararanasan tayong masama sa ating buhay? Dalawang dahilan. Una, maaaring may masama kang ginawa. Pero pangalawa, dahil may mabuti kang ginagawa. Dahil tayo'y nabubuhay sa isang mundo na pinasukan ng masama, ayaw ng masama na tayo napapalapit sa Diyos. Kaya naman gagawa siya ng paraan para tayo'y ilayo sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, sa banal na misang ito, umpisa natin sa pagpapakumbaba, pagsisisi sa mga masamang ating nagawa. At humiling tayo muli ng pagpapalakas sa Kanya, na malabanan natin ang masama sa ating buhay, manatili tayong lumalakad kasama ng ating Panginoon, papasukin natin ang Diyos sa ating puso para magkaroon tayo ng kapangyarihan, magtagumpay sa ating mga problema at pagsubok. Sa mga pagkakataon na kung saan pinagpatuloy natin ang mga nakasanayan nating kasalanan, lingin natin ang tawad ito sa Diyos. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad
ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumisigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinaktan. Nagilalas silang lahat at nasabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba na pwede kang magsimba habang ikaw ay patuloy sa iyong pagkakasala? Pwede ka ring magdasal na may demonyo ka sa iyong loob. Pwede kang manalangin habang buhay pa rin sa iyo ang espiritu ng galit, ng inggit, ng katakawan. It is possible. You can pray, you can go inside of the church, in God's house, and yet at the same time, inside of your heart, lives these evil spirits of lust, of greed, of laziness, of indifference, of violence, and resentment. It is possible. Pero ito po ang mabuting balita. Kapag pumasok naman si Jesus sa buhay mo, lalabas ang mga demonyong ito sa iyo. Amen? Yan ang ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Pagkatapos daw po mangaral ni Jesus sa sinagoga. Ang sinagoga po ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga Hudyo para pakinggan nila ang salita ng Diyos. At pumunta si Jesus sa sinagoga, araw ng pamamahinga, Sabbath day. Tignan niyo po yun. It is the Lord's day in God's place, pero may evil spirit. Kung kailan banal ang araw, kung nasaan sila, isang banal na lugar, sa harap ng banal na Diyos, nagparamdam ang masamang espiritu. Kaya, asahan nyo din po, mga kapatid, kapag lumalapit ka sa Diyos, lalo kang guguluhin ng demonyo. Amen? Pansinin nyo po, nangyayari yan. Bakit kung kailan ka nananalangin, ang daming mga distraction sa iyo? Hindi po ba? Kung kailan ka nagdarasal, nandun ka sa loob ng bahay, maaamoy mo, nagluluto ang kapitbahay mo, naaamoy mo, nagugutom ka, hihinto ka sa iyong pananalangin para lang kumain. Habang nagsisimba ka, biglang pumapasok dyan, pinatay ko kaya yung Shelane, baka masunog yung bahay namin. Habang nakikinig ka sa pari, naiisip mo, sinara ko ba yung pintuan? Baka nakawang kami. There are a lot of distractions when we come close to God. Kapag nagno-novena ka, naiisip mo yung mga utang mo. Kapag nagro-rosaryo ka, minsan may pumapasok na mga kabastusan dyan sa isip mo. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, minsan lumilitaw na naman yung iyong galit, yung masamang nakalipas. Hindi mo maiwasan na maisip mo ang hinaharap. Minsan din, nangyayari yan kapag nag-active na sa loob ng simbahan. Minsan ang daming tukso. Di po ba? Kapag napasama na sa organization ng simbahan, nagiging chismosa yung tao. Bakit? Isa sa mga pinaka-chismosa ay yung mga taong simbahan. Di po ba? Amen. Tahimik yung mga taong simbahan. Silence means? Yes. Totoo. Napaka-chismosa ng mga taong simbahan. At sino palaging pinagchichismisan? Mga pare. Hindi po ba? Ay si Father, may bago sasakyan. Ay si Father, may kasamang babae. Ay si Father, may kasamang bata. Anak ni Father yan. Oh, hindi po ba? Aminin. The point is, the more that we get closer to Christ, the more that these demons will manifest in our life. Nakakatakot. Pero, mas mabuti na lumitaw yung masama kaysa doon sa tahimik lang na nakatago, nananahan dyan sa loob mo. Di po ba? Kasi kapag lumitaw, kamukha ng sakit, alam mo kung paano mo yan papagalingin, aalisin, tutugunan. Amen? Ang mabuting balita, kahit na nagwala daw ang masamang espiritu doon sa sinagoga, sa pamamagitan ni Jesus, napaalis niya ito. Yan ang tanong. Paano pinaalis ni Jesus ang masamang espiritu? Kasi napaka-interesting po ng detalyeng ito sa kwento na ating narinig. Hindi umalis ang demonyo dahil sa lakas ng boses ni Jesus.
Hindi umalis ang demonyo dahil sa haba ng kanyang panalangin. Pero tumugon ang demonyo na paalis niya ito dahil sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. Kaya nga, mga kapatid, tandaan niyo ito. Hindi niyo malalabanan ang masama sa buhay niyo sa pamamagitan lang ng iyong pagsisigaw. Pero ang totoong kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? At para matanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kailangan tumindig ka, lumakad ka araw-araw kasama si Jesus. Kaya nga, mga kapatid, kahit na paano mo sigawan yung iyong asawa, yung iyong mga anak, hindi sila magbabago kung wala si Kristo sa buhay mo. Amen? Kahit na magtagal ka sa simbahan, hindi mo mababayaran ang iyong mga utang kung hindi ka nabubuhay kasama ang Diyos. Kahit na buong araw ka magdasal ng rosaryo, hindi mawawala ang problema mo kung malayo naman ang iyong puso sa Panginoon. Amen? Kung hindi ka katabi ni Jesus, kung hindi ka naglalakad kasama ng Panginoon, kung hindi mo pinapapasok ang Diyos sa iyong kalooban, wala kang lakas, wala kang kapangyarihan, wala kang magagawa sa harapan ng iyong mga problema at pagsubok. Amen? True power and authority comes from standing and working for the powerful God. Nagawa ni Jesus na utusan niya yung demonyo umalis dahil siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang Diyos Ama. Ask yourself that question. Are you under the power of the powerful God? At paano mo alam na ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? Kapag may inutos ang Panginoon sa iyo, susunod ka. Amen? Pero, pansinin mo, kapag nararamdaman mo yung utos, yung tawag ng tukso, di ba madalas, diyan ka sumusunod. You can never be under God's authority when you are following the temptation of the devil. Amen? At kapag nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng Diyos, makakalakad ka, taglay ang kanyang kapangyarihan. Alam ko po, marami sa inyo, pakiramdam nila, nawawala na sila ng kontrol sa kanilang buhay. May galit kayo, nahihirapan kayong magbago dahil sa inyong mga bisyo, puno kayo ng mga takot at pag-aalala, nawawalan kayo ng tiwala at kumpiyansa sa inyong sarili. Wala na rin kayong nararamdaman na pag-ibig at malasakit sa inyong mga minamahal, sa inyong asawa. Mga iba, tinatamad na magtrabaho. Ayaw nang sumubok muli. Alam ko rin po, pilit niyong lumalaban, gamit ang inyong sariling lakas. Pero yan ang problema kasi limitado lang ang lakas nating mga tao. Amen? Pero kung lalaban ka, gamit ang pangalan ni Jesus, magiging mas malakas ka, magiging mas makapangyarihan ka, laban dyan sa iyong mga problema. Amen? Kaya nga po nung nagsalita si Jesus, nagbago ang lahat. Only Jesus' words can transform, can renew. Kapag si Jesus ang nagsalita, wala magagawa ang demonyo kung hindi sumunod. Dahil kapag nagsalita, ang hari, lumuluhod ang dilim. Remember that. When the king speaks, darkness kneels. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, ano ang tinig na masyadong malakas ngayon sa inyong buhay? Baka tinig ng takot, baka tinig ng hiya, baka tinig ng paninisi, baka may tinig ng hinanakit. Kapatid, panahon na para hayaan mong magsalita naman ng mas malakas ang tinig ng Diyos sa iyo. Dahil kapag sinabi ng Diyos, pinapatawad kita, tatahimik ang hiya sa loob mo. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo, kapayapaan, huminahon ka, luluhod din ang kaba sa iyong puso. Kapag sinabi ng Diyos, pinapalaya kita, anak, malalaglag ang mga tanikala ng iyong sakit, ng iyong problema. Mga ilang araw na po, merong palaging tumatawag sa akin, bumibisita dito sa parokya, mga followers po natin, mga online mass goers.
At isa po ang palagi nilang sinasabi at binabanggit sa akin. Ang sabi nila, Father, bakit kapag nagsasalita ka, nangangaral ka, parang alam mo yung pinagdadaanan ko? Swak na swak po doon sa problema ko, yung mga binabanggit nyo. At sabi pa nga po nung isang follower natin, Father, ini-stalk mo ba ako? Parang pag nagsasalita ka, kilalang-kilala mo ako. Saktong-sakto palagi yung mga salita mo para sa akin. Yan, nagpapasalamat po sila. At ako po ay nagninilay. Napapatanong ako sa aking sarili. Talaga bang kakilala ko mga taong ito? Paano nangyayari yun? Na yung aking hino-homily, sinesermon, ay talagang nangungusap, nakakatouch, tagos sa puso ng mga tagapakinig. At dito ko po naaalala na bago man po ako pumunta dito sa pulpito, dito sa harap, as I sit listening to the Word of God, before I talk and deliver my homily, I only have one prayer. And I keep on saying this, repeating this inside of my heart. I say, speak, Lord. Speak, Lord, through me. Speak, Lord, let your voice be heard. This is the reason I think why I can touch people's heart. Because it is not me who is talking, but it is God. Di po ba? Hindi po ako, o hindi si Jesus ang nagsasalita sa pamamagitan ko. Kaya nga po, masasabi natin na ang nagtatrabaho dito, hindi naman si Father Joel o hindi ang banal na Espiritu. Amen? See, authority, power is not only felt by the beauty of the words, by the loudness of speaking, but authority and power is felt because it comes from the power of God. Isa pa pong good news, may dumating po dito sa ating parokya nung Sunday, nagpakilala sa akin, sabi niya, Father, you prayed for me last year. Nasa London po ako, umuwi po ako para lang magpasalamat sa inyo dahil sa inyong pagdarasal, cancer-free na po ako. Last year, I was diagnosed with breast cancer. I ask you to pray for me. Thank you po, Father. Wala na po ako sakit. Nangilabot po ako. Sabi ko na lang po sa sarili ko, God is good, sobra-sobra. Pero nagtataka po ako, bakit gumaling ang taong ito? Hindi ko naman po pinangarap na maging healing priest. Palagi ko sinasabi sa mga tao, hindi naman ako nagpapagaling sa mga may sakit. Bakit ba gumagaling yung mga pinagdarasal ko? Ngayong alam ko naman, hindi ako perpekto. Marami din naman akong pagkakasala. Marami din naman akong pagkukulang. Pagkatapos habang pinagninilayan ko po ito, naaalala ko din po ang sinasabi ko kapag pinagdarasal ko yung mga may sakit na nagpapadasal sa akin. Kapag hinahawakan ko po ang mga may sakit, whenever I prayed for them, there's only one thing that always comes to my mind. I say, I pray, it's not me, it's you, O Lord. Hindi po ako, Panginoon. Kung hindi kayo ang magpapagaling sa taong ito. Bawat Sabado po, ang daming pumipili dito. Yun po palagi sinasabi ko, it's not me, O Lord, it's you. And see, my dear friends, words are empty without God's power, without God's authority. Words are empty without God's power and spirit. Hindi ko po alam kung anong demonyo ang iyong inaharapan ngayon sa inyong buhay. Hindi ko po alam kung anong mga problema na gumugulo ngayon sa inyong buhay. Pero ito lang po ang alam ko. Ang parehong Jesus na nagsalita noon na may lakas sa sinagoga ay siya pa rin ang Jesus na nagsasalita hanggang ngayon sa buhay mo. At sa pamamagitan ng salita ni Jesus, mapapaalis niya anumang demonyo ang gumugulo at naninira sa buhay mo. Tandaan niyo po, hindi ka lumalaban gamit sa lakas ng iyong sigaw, o hindi gamit sa lakas ng Diyos. Hindi umaalis ang dilim dahil sa lakas mo. Nawawala ang dilim dahil sa salita ng Diyos. At kapag pumasok si Jesus, lalabas anumang demonyo. So we pray over the devils, the evil spirits in our life. Do not shout at them. Do not reason with them, but speak with authority. Invoke the name, the powerful name of Jesus. Ask God for help, and you will be saved. Amen.
Tumayo po tayo. Sa pamagitan ng Ebanghelyo nagsasalita si Kristo sa ating mga wika. May walang hanggang kapangyarihan at may mga nagawang mapaghimalang nakakapagpagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsayin ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manayig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo ngayon, mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at tinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi,
at mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong malapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po na kayong lahat ay may nilalaban ng masamang espiritu o demonyo sa inyong buhay. Pero hindi mo malalabanan yan sa lakas ng iyong boses o sa haba ng iyong panalangin. Mapapaalis mo lang ang masamang espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Speak with the power of God. And how would you have that power? You walk with Jesus always. You allow the Lord to enter into your heart. You make your life a temple of the Holy Spirit. Para po sa assignment natin, ulit-ulitin yung sabihin din, it's not me, O Lord, but you. It's you, O Lord. Ikaw, Panginoon. At pag nauunawaan mo yun, ano man ang sasabihin mo, ano man ang gagawin mo, pagkakaloob ng Diyos, kanyang lakas, kanyang kapangyarihan, para maharapan mo at para mapuksa mo, para magtagumpay ka. Yan sa mga masamang espiritu ng iyong buhay, yan sa iyong mga problema at pagsubok na hinaharapan. Sabay-sabay nating dasalin yun ngayong maghapon. It's not me, O Lord, it's you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.